panghuli sa ating mga kandidato ngayong gabi nasa salang sa ikalawang pagsubok. Tawagin natin si dating Las Piñas Representative Cynthia Villar. Ang magtatanong sa iyo, si Maring Winnie Monson. Magandang gabi po, former Congresswoman Villar. Nung kayo po ay nasa Kongreso, kayo ay naging chairman ng Committee on Education. At nung panahon na yon, 2005-2006, nagkaroon ng malaking kontrobersya. Kasi yung Commission on Higher Education gustong isara ang 23 nursing schools sapagkat ang dami-dami nilang walang kalidad at saka nasasayang lang yung pera ng mga nursing students tapos hindi sila makapasa ng professional regulatory exam o yung tinatawag na NCLEX. Nung ginawa ito ng CHED, mukhang nag-intervene po ang Kongreso sa inyo, yung Committee on Education, at humihingi kayo ng dialogue, nagda-dialogue kayo. Ang bottom line is that walang nasara na eskwela. Alright? And as a result, nag-resign po si Chairman Father Rolando de la Rosa, nag-resign ang buong Technical Committee on Nursing Education. Ngayon, ang question po, itong, it seems na nag-side po kayo sa business, sa mga owners ng school, at saka hindi nyo pinakinggan yung mga kailangan magawa para sa mga nursing students na nawalaan ng pera, hindi naman sila pwedeng pumasa. Ngayon, how, Congresswoman Villar, can you reconcile itong parang seeming disconnect between yung desire ninyo to help the poor at saka yung pagpapanig nyo sa mga owners ng mga educational institutions na gustong isara ng Technical Nursing Committee at saka yung CHED? Maraming salamat, Maring Winnie. I want to explain that situation to you. Hindi naman ganun ang istorya noon. Ang nangyari noon, binigyan nila ng permit yung mga schools to open ng CHED. Tapos gusto nilang ipasara, nakapag-invest na yung mga may-ari ng schools sa mga kanilang facilities. And then, sinasabi nila na kaya daw nila gustong ipasara dahil walang tertiary hospital, kasi sa mga nursing school to, na where they can train. Ang sinasabi namin noon, hindi naman po kami kumukontra sa CHED. Ang sinasabi namin, kasi tiningnan namin yung syllabus ng yung mga courses na kukunin nila, and nakita namin na after lang sa third year kailangan nila yung tertiary hospital. So ni-request namin na hindi na lang ipasara yung pre-nursing, yung first 2 years. Follow-up question na lang po, kung ganun pala ang istorya, bakit bumaba pa ang mga nurses na na-employ sa abroad kasi hindi sila qualified? In other words, if it's only a matter of investment, bakit po hindi sila ma-employ? At bakit po nag-resign ang Technical Nursing Education Committee at saka nag-resign after only 7 months in office? Do you think they just did not understand? No, there was yung pagre-resign po ni Father is a personal quarrel with the owner of a school. Medyo personal po yon. Pero yung amin po, ay sinasabi po namin sa kanila na actually, hindi naman kailangan ang nurse ay matapos ng BSN. Kasi itong ating mga nurses, gusto lang nilang maging room nurse. O sa Amerika or sa other countries, ano lang sila, yung parang mag-aalaga. Hindi naman sila kailangan ganong kagaling kasi sa ibang countries. Maraming salamat. Thank you very much.